So ito yung mga bagay na talagang iniisip-isip ng isang lalaki kapag wala kang gaanong paramdam. Tandaan nyo mga kamamay, kung gaano kahalaga ang hindi masyadong magparamdam sa isang lalaki. Ngayon sa video ito mga kamamay, tatalakayin natin. I-refresh ko kayo kung ano nga ba talaga ang iniisip-isip ng isang lalaki sa mga oras na hindi ka gaano nagpaparamdam. So bago natin to simulan mga kamamay, isa lang palagi ang hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button at i-like yung video natin ito. Pero kung magko-comment ka, mas matutuwa ako at mas ma-appreciate kita. Gusto ko tang maging kaibigan, gusto ko tang maging kakampi, gusto ko tang matulungan sa mga bagay na pinagdadaanan mo sa araw-araw. Kung ikaw ay may heartache, may tampo, may sama ng loob, may hinanakit. So, hayaan mo, natulungan kita at kahit papano makahinga ka ng maluwag sa pinagdadaanan mo sa araw-araw. Kung ikaw man ay nag-iisa ngayon, ikaw man ay malayo sa taong minamahal mo, o kung ano pa man ang status mo sa buhay, hayaan mong tayo ang magtulungan, hayaan mong mai-share ko sa inyo ang mga bagay na kailangan nyong gawin sa kung anumang sitwasyon ang inyong pinagdadaanan. Gumawa ako ng mas maraming video para sa bawat sitwasyon ng bawat isa sa inyo. Okay? So mga kamamay, kung napindot nyo na po yung mga buttons na yan sa ilalim, ngayon pa lang ako na po nagpapasalamat sa inyo. So ano pang hinihintay natin mga kamamay? Simulan na natin ang topic natin ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga bagay na sumasagi at talagang iniisip-isip ng isang lalaki sa mga oras na hindi ka gaano nagpaparamdam sa kanya? So number 1, sasagi sa kanyang isipan kung magme-message ba ako. Yes mga kamamay, kapag hindi ka nagpaparamdam sa kanya, for example lang ito, kung nagkatampuhan kayo, nagkasamaan kayo ng loob, o kaya naman bigla na lang kayong nawala ng gana sa hindi maipaliwanag na dahilan. Siguro dahil na rin sa mga pagdududa mo, dahil na rin sa mga nararamdaman mo, dahil na lang sa parang hindi ka pinapahalagahan ng isang lalaki, hanggang sa dumating na naumay ka na. Parang okay na lang sa'yo na lumipas yung araw na hindi kayo magka-chat, na hindi ka magparamdam, at gano'n na rin sa'yo, nasanay ka na rin na hindi ka makareceive ng message sa kanya. So, ganyan na yung sitwasyon ninyo ngayon. Kaya ano nga ba yung isa na naiisip ng isang lalaki? Laging nandun yung doubt na, mag-message ba ako? Okay? Kapag gaganyan mga kamamay, ang isang lalaki ay magdadalawang isip or parang oo, hindi sa kanyang desisyon. Kapag hindi ka nagparamdam, mag-message ba ako doon? Parang gusto ko eh. Parang may bumipigil. Ano ba yon? So, nandun pa rin yung pride, nandun pa rin yung kagustuhan niya. Nag-aalinlangan siya na oo na hindi. Okay, yan yung isang naiisip ng isang lalaki, mga kamamay, kapag hindi ka gaano nagpaparamdam. Pero, paglipas ng araw, paglipas ng ilang linggo, mas lalamang na po dyan yung magme-message siya sa'yo. Bakit? Kasi po, tataas ng tataas ng tataas at hindi bababa ng bababa ang kagustuhan niyang replyan ka. Sapagkat mamimiss ka niya hahanapin ka niya tumataas po. Okay, yung miss factor ng lalaki sa inyo. Lalo na sabi ko palagi sa inyo, kung inuuna niyo ang inyong sarili, kung inuuna niyo magpaganda, tapos nagpo-post kayo sa social media, online kayo, pero makikita ng isang lalaki na hindi kayo nagpaparamdam sa kanya, mas matitrigger siya na i-message ka. Nandoon man yung alinlangan sa una na kung magme-message ba ako, pero pagtagal ng araw, pagtagal ng linggo, lalamang na dyan na magme-message na siya. Sapagkat mahuhumaling siya sa iyo Mamimiss ka niya Makikita niya ang ganda-ganda mo. Mamimiss ka niya. Okay, makikita niya ang ganda-ganda mo. So, nandun yung kasabikan ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, simulan mo na hindi gaano magparamdam para ang isang lalaki ay mag-message na sa iyo kalaunan. Okay? So, yung number 1 na bagay na iniisip-isip ng isang lalaki kung magme-message ba ako. So, number 2, iniisip niya na baka masyado ka nang nahihirapan o nasasaktan. Yes, mga kamamay, isa rin yan sa mga naiisip ng isang lalaki once na hindi ka gaano magparamdam.
Sabi ko nga kanina sa inyo, kung masyado na kayong nagkakatampuhan, dumarating yung away nyo na lumilipas na lang yung bawat araw, bawat linggo, alam mo yun, lalo na kung LDR kayo, okay? Kung may tampuhan kayo, parang wala na kayong ganang ayusin eh. Hinahayaan nyo na lamang na tumakbo, lumipas yung mga araw, yung oras, na ganun yung sistema. Okay, kapag ganun mga kamamay, sasagi sa isipan ng isang lalaki na baka napagod ka na, baka nahirapan ka na ng labis kung bakit hindi ka masyadong nagpaparamdam. At kapag tumagal lang tumagal, yung ganung sistema, may isip ng isang lalaki na i-message ka na. Bakit? Eh sapagkat marirealize niya eh. Parang ang dami ko ng pagkukulang dito. Parang sumobra na yata ako ah. Parang nasaktan ko yata siya. Yung bang ganung factor mga kamamay, iisipin niya na baka napagod ka na, nahirapan, o sobra ka nang nasaktan. Okay? So number 3, iniisip din niya na baka gusto mong magpa-miss o magpahabol sa kanya. Pwede rin pumasok sa isipan niya mga kamamay. Siguro yung babae na yun, gusto lang niya magpa-miss. Siguro yung babae na yun, gusto lang magpahabol. Pero mga kamamay, konting tiis lang. Kung magno-no contact rule ka sa kanya, o kung hindi ka gaano nagpaparamdam, yung kanyang pag-iisip na siguro, mamimiss, siguro nagpapamiss lang yon. Pag tumagal yun ng ilang araw, okay, kung nag-no contact rule ka, patagalin mo yun ng ilang linggo, may isip na niya, yung siguro niya, yung baka niya, sabihin niya, parang hindi yata ito nagpapamiss ah. Para talagang seryosong lumayo na talaga. O baka mamaya, may nag-entertain na dito. Baka mamaya, sumasaya na ito sa iba. Kaya mga kamamay, yung hindi niyo pagpaparamdam o yung limitado niyong pagpaparamdam, magti-trigger sa utak ng isang lalaki na mag-message siya sa iyo. Baka kasi mamaya, nakakalimutan mo na siya. Yan yung nasa isipan niya mga kamamay. Busy ka nga eh. Inuuna mo yung mga bagay na makakapag-improve sa sarili mo. Kung kaya't ang isang lalaki ay walang gagawin, kundi ang isipin ka, isip-isipin ka, tapos nagpo-post ka pa sa social media ng magagandang larawan. Naku po mga kamamay, sigurado ang isang lalaki ay hindi magkamaya kung ano ang kanyang gagawin. Kaya mahalaga pa rin na huwag ka masyado o gaano magparamdam kung nakikita mo na hindi ka na nagiging masaya o happy sa inyong relasyon. So next, iniisip niya na meron pa bang kayo o malabo na? Yes mga kamamay, lagi namang ganun eh. Kapag hindi na nagme-message ang bawat isa sa inyo. Okay, kung nagkatampuhan o tumagal ng ilang linggo, tumagal ng halos buwan, may iisip niya na, meron pa bang kami? Baka mamaya hindi kami nagkaintindihan. Baka mamaya isipin niya, akala niya, iniwanan ko na siya. Dahil hindi rin siya nagpaparamdam eh. Okay? O baka naman iisipin niya na, baka nasaktan ko yung babae, kaya hindi na siya bumalik. O baka naman mamaya, meron na nag-entertain nga sa kanya, meron pa bang kami? O malabo na? So ngayon, talagang tatakbo ka minuminuto sa oras sa isipan ng isang lalaki kapag kaganyan. Kaya ang isang lalaki ay mangangamba, matatakot, at talagang makikita mo. Pag yan nagsimulang mag-message sa iyo, sunod-sunod na po yan. Sunod-sunod, kasi gagawin niyang lahat para ibalik ang dati niyong lagkit, ang dati niyong pag-iibigan, ang dati niyong trato sa isa't isa. Expected mo na maglalambing yan, magiging sweet, mag-e-effort, lahat gagawin niya. Kapag na-realize niya na parang wala kang balak o planong bumalik sa kanya o wala kang balak mag-message o mag-chat sa kanya. Kaya napakahalaga mga kamamay ng pagiging tahimik, ng pagiging hindi gaanong magparamdam sa isang lalaki para maramdaman niya kung meron pa bang kayo o wala na. Okay, sa ganyang paraan mga kamamay, talagang muling babalik ang pag-ibig sa iyo ng isang lalaki. Kung totoong mahal ka. Pero kung ang isang lalaki ay hindi ka na ganun kamahal, okay na rin. At least, naging totoo ka na sa sarili mo. At least, nawalan ka ng isang taong hindi karapat-dapat sa buhay mo. Kaya mahalaga talaga ang inyong katahimikan. So next, iniisip niya na baka sobrang dami na niyang pagkakamali sa iyo. Yes mga kamamay, kung sa tingin mo sa umpisa ng pag-no-contact rule mo sa kanya, masyadong mataas ang pride at ego niya. Yung tipong nagsisin ka sa mga message niya, tapos siya, bigla na lang ibinilak ka.
Pagka ganun mga kamamay, masyadong mataas ang pride ng isang lalaki. Pero sa umpisa lang yon. Hindi naman niya kayang i-sustain yung kanyang pride, yung kanyang ego kapag hindi ka na nagpaparamdam sa kanya. Darating yung time, yung point na maiisip niya na, siguro kasalanan ko rin. Siguro sumobra talaga ako. Siguro masyado ko na siyang inabuso. Siguro nagkamali rin ako. So tataas ngayon yung miss factor mo pagdating sa kanya. Iisip-isipin ka na niya. Okay, yung kanyang pride bababa, yung kanyang ego bababa. Sapagkat sarili niya ang kalaban niya. Isip at puso niya ang kalaban niya. Kung mahal ka niyan, lalambot yan. Kung mahal ka niyan, babalik yan sigurado. Sapagkat sarili niya at isip at puso niya ang kanyang kalaban eh. Babalik sa kanya lahat ng tanong at siya rin mismo ang makakasagot sa kanyang sarili. Okay, kung alam mo naman sa sarili mo na wala kang ginagawang mali, alam mo sa sarili mo na maayos ka, alam mo sa sarili mo na ibinigay mo ang lahat, mga kamamay, hindi kayong mawawalan, kundi siya ang mawawalan. Kung kaya't ang isang lalaki, kahit gaano kataas ang pride at ego niya, lalaki pa rin yan, bababa at bababa yan. Mag-iisip at mag-iisip yan. Panahon lang ang puhunan mo. Panahon lang ang kailangan mo. Katahimikan lang ang kailangan mo. At no contact rule lang ang panghawakan mo. Darating ang panahon. Magme-message muli yan. Magsisisi muli yan. Sapagkat mararamdaman niya, maiisip niya na siya pala yung mawawalan at hindi ikaw. So yun lang mga kamamay, ang mga bagay na ilan sa maiisip at sasagi sa isipan ng isang lalaki oras na hindi ka gaano magparamdam o hindi ka totally magparamdam sa kanya. So mga kamamay, sana kahit paano naliwanagan kayo at nabigyan ko kayo ng kahit konti na idea sa mga bagay na naiisip ng isang lalaki. So paano mga kamamay, mahal ko po kayo. Gusto ko po kayong makilala. Gusto po kayong maging kaibigan pa hanggang dulo, hanggang sa pagsasamahan natin. Kung ikaw man ay nasiyahan sa ating video ito, mag-subscribe, mag-like, at mag-comment ka naman para next video ma-shoutout kita. So, see you for our next vlog, mga kamamay. Mahal ko po kayo. Huwag kalilimutan. Kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaan ng sobrang hirap, sobrang sakit, andito lang ako para sa iyo. Okay? So, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.